Kamusta? Tatlo nag-picture kami dalawa. Ayan. Naka-video ako eh.
Video mo yung mukha natin. Mukha naman gulo. Dalawa tayo. Nag-video pala yun. Magagabay sa'yo. Ang aling buhay ito'y pagmamahal ko. May nagmahal alay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Hindi mo nabigyan, handa sa kamay. Mother ka, hindi ka nabigyan. Yun lang, hindi mo nabigyan ng pagdaanan. And sometimes those pain na naranasan mo ay hindi alam kasi the most misinterpreted buhay niya, ang balik sa iyo ay complain, ang balik sa iyo ay nagtatampo, na tila baga, kuminsan ang mag-ina nagiging maigpit na magkaaway. Ang akala o ang turing sa iyo, hanggang ngayon. Diba ako na? ikaw yung hirap pakitunguhan ng anak mo. Pero hindi niya alam kung ano ang laman ng puso mo. Amen? Hindi niya alam kung bakit mo ginagawa iyon. Na lahat ng iyong ginagawa ay tanda ng iyong pagmamahal sa anak mo. Amen? At dahil yan, kaya ka na andito sa Hong Kong. Matakin mo yung tiniis mo. Maraming araw at gabi na hindi ka makatulog. Kapag iniisip mo yung kapakanan ng anak mo. Amen? Ano ang pinaka-importanting araw sa anak mo na hindi ka kasama? Pag-araw ng birthday niya, wala ka. Pag-araw ng graduation niya, na kailangan ang nanay kasama, natatanggap ng certificate o magsasabit ng medalya, wala ka. Pag may mga event na sinasabi ng teacher, kailangan kasama ang parents, sino yung kasama niya? Si ate, si lola, Teacher. kapitbahay, o yung mga child. Nasaan ka? Andito ka. At yun yung mga na mismong mga moment na dapat kasama ka ng anak mo. At kung minsan di ka nila naiintindihan, ang nakita lang nila, iniwanan mo sila, ang hindi nila alam, mas matindi ang isinakripisyo mo. Yung maisip mo lang na pag-alis mo ng bahay, pag-alis mo ng Pinas, yung pagpasok mo lang doon sa aeroplano, para bang may rugby, aswela sa sapatos mo. Nahirap kang kumakbang, hirap kang pumasok sa sasakyan. Kahit na napakalayo na ang itinakbo, nakalingon ka pa rin sa bahay niyo. Bakit? Kasi sa puso mo, walang pwedeng makapalit sa minamahal mong mga anak na naiwan sa puder ng nanay mo o ng asawa o kung sino man ang pinagkatiwalaan. Kapatid, you are the hero of the family. Ikaw ang pinaka-bayani ng pamilya. Hindi ka man dahil sa mga ginagawa mo. Pero nakikita ni Lord ang sakripisyo, yung hirap,
Yung mapagod yung katawan, okay lang eh. Yung mapagod ang iyong pisikal, tanggap mo yan. Pero minsan napapagod din ang iyong puso. At pag napagod ang puso, kasi kung minsan, nasasaktan ka rin kasi bakit tao ka rin? Nahihirapan ka rin. Kasi bakit? Kasi hirap sa isang ina na iwan yung kanyang anak. Paalagaan dun sa iba. Gayong ikaw ang ina. Ang isa sa pinakamasakit na parte ng pagiging ina, lalo na kayong mga OFW, yung nag-aalaga ka ng anak ng may anak. Yung nagkakanda ka ng sanggol ng ibang ina. Pero yung sarili mong anak, hindi mo mayakap. Hindi mo mahagkan. Nagkakasya ka na lang. Na makita ang kanyang larawan. Minsan, naka-video call, okay. Nagkukumustahan. Pero kung minsan, nagmamadali pa yung anak mo kasi bakit? Kasi meron siyang game, meron siyang busy doon sa kanyang ginagawa. Pero hindi niya alam. Kasi yan lang ng isang ina. Anong tanong sa iyo? Kapagpadala ka na ba? Sabi na yung tanong sa iyo, kung nakatulog ka ba? Ang sagot sa iyo, wala kaming ulam, wala kaming pera. Maraming ganyan. And sometimes you have to live a life of desperation. Minsan, isipin mo man na gusto mo mag-for good, hindi mo magawa. Kasi mas naging ibabaw yung pangarap mo para sa kanila. Na kung may kayo uwi, anong bukas ang naibibigay mo sa kanila?